Hello everyone, it's me again, Daniel Uy, your PNP here at Toyota Marikina. So today's vlog natin is the 2024/2025 Toyota Race. Ngayon, wala pa namang update kung magkakaroon na ng new facelift si Race, kaya nabanggit ko yung 2025, pero disclaimer pa rin, baka pwedeng by the end of the year, baka pwedeng magkaroon ng bago. So here's our Toyota Race. So ikutan natin siya. So first, buksan natin yung hood para dire-diretso na tayong ma-define natin kung ano yung mga gandang features niya. Yan. So shout out kay Sir Bern. Ayun. Hindi siya. Yan. Pogi-poging ayente. Yan. So ang price natin sa Race G, kano nga ba ito dati? 910? If I am not mistaken, correct me if I'm wrong na lang. 905 yata. So 936 na siya. So 2 years ago yun, ha. So due to price increase ng mga commodities natin and pagtaas ng dollars, lahat ng bagay nagtataas. So sabi nga nila, biro lang ha. Underwear na lang ang bumababa. So this is a 1.2 engine and this is the second to the top of the line na turbo. And ang kanyang overall length is 4,030 mm. Ayan, basahin po natin. Lapit pa natin. And overall width natin is 1710. Overall height is 1635. Wheelbase is 2525. And transmission po niya, hindi siya automatic, kundi CVT. Okay? This ay 1.2 engine with 88 horsepower, over 6,000 RPM para ma-reach niyo yun. And maximum torque niya is 113 Newton meter over 4,500 RPM. And yung fuel system niya is electronic fuel injection na po. So matipid to guys. Base na rin sa mga kliyente ko na narilisan ko ng race na to. So dito, ang pinakamabenta ko na nabentang Race, actually hindi ako nakabenta ng ng turbo. More on, ang focus ko is sa G-Bar yan kasi mas maraming buyers doon. So kung meron man maligaw na turbo, sales pa rin naman yun. So ano ba yung makikita natin sa G na talagang hinahanap ng mga kliyente na hindi naman kailangan masyado kapag sa high-end. So dito kasi sa Pilipinas, more on budget tayo. So first, ang tinatawag natin na Angel Eye na sa ilaw natin, daytime running light and with fog lamps, at yung side turning lamp niya, meron din siya sa harapan na to. Then meron siyang abang na bilog dito na pwede nyo lagyan ng front sensor, pero it is not for me, it is not necessary. Kasi hindi naman to kagaya ng Fortuner na mataas yung hood niya. And ito is kayang i-drive ng mga medyo hindi pinalad sa height, no offense okay. So sakto-sakto sa atin yan. Then meron tayong diamond grill design dito. And tignan natin kung ano yung nasa under the hood niya. Yan. So dito maraming nagrereklamo banggitin ko na open daw to. Actually, it is a great advantage for our engine na makahinga. Ibig ko sabihin yung hangin papasok dyan at tinutulungan niya na ma-cool down yung ating init sa makina. Okay? So no need na lagyan to ng engine undercover unless masailan po tayo, lagyan po natin. Okay? So yan po yung loob ng ating under the hood. So meron din siyang takip dito para maiwasan na uminit yung ibabaw natin. Okay. So ang gusto ko dito kay Race, mataas ang ground clearance niya kasi malaki rin yung gulong. Yung bihis ko nandun. Yan. Sa BS ko kasi lagi sumasayad. So please take note na dito may nakalagay tayo ng dual BBTI. Mas matipid na siya. And ang size ng gulong natin is 205/65 R16 95H
tubeless na po siya. Okay. So, meron tayo rito side repeater lamp na nakalagay dito sa side mirror natin. Yung iba kasi dito nakalagay. Then, let's check. Dito sa, pero bago tayo pumasok, explain din natin na meron siyang features dito na smart entry. So, kung nasa yung susi, pindutin nyo lang to. Soft touch lang yan. Kasi, ilayin nyo, bubukas na siya. Okay. So, meron siyang dalawang bottle holder. Ayan, may pwede nyo lagyan ng anik-anik. At meron dito tayong cup holder. Yan ang pinakagusto kong features. Dati si Bios meron ito, ngayon tinanggal eh. So, malungkot ako. So, dito, may red lining stitch siya dito. For me lang ha. Huwag nyo na pong palagyan ng seat cover to. Baka pumangit. Pero kung, again, dahil sa gusto natin mapili yung bago siya at ayaw natin madumihan siya, pwedeng lagyan naman. Libre lang naman po yun. So, sa second row, let's go here. Of course, 3-seater siya. Nagiging 2-seater lang siya pag dalawa na yung nakaupo. Okay? Baka mayari tayo sa sinasabi natin. Okay? So, 3-seater siya. Ayan. Unlike Bios, medyo malaki ng konti yung space sa loob. So, hindi masikip para sa mga ka-size ko yung pag-upo dyan. So please take note na naka-shark spin antenna na tayo, spoiler, back camera, and with back sensor. Then merong piano finish dito. Yan. So malaki-laki rin ang compartment nito. Yan. So please take note na libre na rin to. Lagay nyo nang ilagay ito para protektado yung ating baggage sa likod. Unless kapag sobrang dami na, pwede naman tanggalin yan. So string lang naman siya ng metal, kaya malambot lang siya ganyan. Hindi kagaya na sa Wigo, kailangan mo talagang i-remove. Okay. So yung ano na rin, ilalim, tingnan natin. Ayan, yan po yung spare tire niya. Hindi po siya space saver, isa tawag na donut, kundi alloy wheel talaga siya. So ito, nabababa ito. Ayan. Ayan. In case na medyo mataas yung compartment nyo, I mean yung lalagay nyo mga item, medyo bulky, pwede nyo ibaba yan. Pwede nyo rin itaas. So let's go to the driver side. So nakalagay naman dito kapag G-bar yan siya. Mga buttons natin dito. Meron nga pala akong kliyente, no, na sabi sa akin, di nyo nasan yung tools nito, kala ko ba free tools tayo, che. Hindi naman galit yung kliyente ko kasi during that time medyo hindi ko kabisado kung saan nga ba nakalagay yung tools niya. Yun pala, merong kulay blue dito na nasa ilalim ng block na to kasi natakpan siya. Meron pa kasi siyang parang kumot dito natakpan. So nung inangat namin, nakita naman doon yung tools. So I apologize to the client kasi medyo hindi ako naging familiar. Pero at least we learn from this kind of experience. And wag po kayong magalit sa amin pag hindi namin kabisado kasi baka bago kami sa company or bago yung product, medyo hindi pa na-demo sa amin. Kaya ganun yung naging scenario. Okay? So ito yung buttons natin. Lock sa bintana, controls mo sa windows, auto fold, lever for adjusting the side mirrors, traction control. So ito ay parang mini Fortuner, pero sa Fortuner kasi medyo madaming button siya dito. So simple lang naman yan. Sa itong button na to para sa MID natin, volume up, volume down. Ito naman para sa radio system natin. Ayan. So simple lang naman yan. Ito yung taas. Ayan. So kung may ilaw ba to? Wala. Para makita na rin natin. Ito kung may ilaw. Wala. Sa BIOS meron eh. If I'm not mistaken.
12 volts natin. Tsaka USB port. Kaso wala siyang type C pang iPhone. Push start button na rin po siya. Sa box natin dito, center console. And gusto ko rito dito nalalagyan mo na yung phone mo rito. Tsaka yung kape mo nandito. But isarado nyo lang yung aircon panel dito. Sarap magkape. Yan. So anniversary kasi namin isang araw. Kaya nandiyan pa yung bulaklak. Okay. So this is all for today. And I hope na magkita tayo dito sa Toyota dealership natin para ilabas ang brand new car nyo. Okay? Bye!